Hello po sa ating lahat and welcome sa ating kusina ngayong araw. Samahan niyo ako dahil meron na naman ako sa inyong ibabahagi na masarap na pang-ulam na talaga namang pagpapawisan ka sa sarap. At dito sa ating ulam ay hindi mo maintindihan kung ito ba ay nilaga, tinola o batchoy. Isa to sa sikat na ulam sa Angono, Rizal at gusto kong i-share din sa inyo. Again, hindi po ako taga ron pero natikman ko lang to kaya naman talagang nasarapan ako. So dito gagamit tayo ng buto-buto na baboy. Pwede rin po ang pata. Then meron tayong siling haba at para sa ating pagigisa gagamit tayo ng bawang, sibuyas at luya. Then dito sa ating gulay meron tayong papaya. Ito yung tanim ko. Gusto ko sana yung pahinugin pa pero dahil nagki-crave na ako, hindi rin mawawala itong ating dugo ng baboy. So i-ready na natin ang ating paglulutuan. So buksan ko na yung aking kalan. Para siyang batchoy mga manay. Pero alam ko naman sa mga taga Rizal dyan, isa to sa talaga namang pinagmamalaki nilang ulam na talaga namang masasabi kong masarap. So naglagay ako ng mantika at parang isisir lang natin tong ating karne. So bali ito po ay 1 kilo. Ayan. Then haluin lang natin para po hindi siya malansa. Then yung apoy ko ay katamtaman lang. Babalik na rin natin. Pag nagluto kayo neto mga manay, kailangan damihan nyo po ng kanin ha. Kasi I'm sure na uulit talaga sila dahil napakasarap po nito. Nung natikman namin to sa isang karinderya, napawawa ko kasi akala ko is batchoy. Then sabi nga ay ito ay sinuam sa kanilang ang tawag nila dito. Kaya naman napaano ako na wow, ang sarap pala kasi hindi ko maisip kung nilagang baka o tinola o batchoy. Ang sarap as in. Kaya naman eto, nagluto ako ng sarili ko kasi ang layo ng Rizal sa amin, nandito ako sa Bulacan. At namimiss ko nga naman tong luto na to kaya naman talagang eto, ibabahagi ko rin sa inyo para sabay-sabay tayong matakam at matuto rin kayo, lalo na sa mga gusto kakaibang timpla ng sinabawang ulam. Then, kapag nakikita na natin na ayan na, nagkaroon na siya ng konting golden brown, hindi naman natin kailangan iprito ng todo yan. So, itatabi ko lang. Bali dito, magigisa tayo ng ating mga pansahog, yung ating sibuyas. So, uunahin ko yung luya at bawang. Then, gisa lang natin. So, kailangan natin palabasin yung aroma ng luya at bawang. So, nasa inyo kung gaano karaming bawang at luya ang gusto nyong ilagay. Mas maraming luya, mas masarap. At ilalagay ko na yung ating sibuyas. So, mas maganda po na sibuyas na pula ang ating gamitin. Pagkatapos natin to masangkot siya, ay pwede na natin ihalo yung ating karne. Then dito, magtitimpla po ako ng patis. Ayan, maglalagay ako ng patis. So, ang sukat nito ay 3 tablespoons. So, nasa inyo, pwede naman asin yung inyong ilagay. Then, maglalagay ako ng pamintang durog. Yung pamintang durog, mga 1 teaspoon. At sangkutsahin natin. So, ito yung pinakamagandang pagluluto. Kailangan sasangkutsahin natin para lumalabas po yung linamnam ng ating karne na hahalo dun sa ating sabaw mamaya. So, matapos natin yan sangkutsahin, kailangan masangkutsya talaga ng maigi. Ang bango. Ito pa lang, wala pa tayo sa dulo pero talagang natatakam na ako. So, dito pwede na tayo maglagay ng tubig. Bali, maglalagay ako ng 2 litro ng tubig. So, nasa inyo kung gaano karami pero mas mainam na lubog para pumapalambot natin ng maayos ang ating karne. Then, haluin ko lamang po. Ayan. At saka natin to tatakpan at lutuin natin ng mga at least mga 20 minutes bago natin to balikan. Then, after 20 minutes, ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang sabaw nabawasan na. Pero hindi pa to luto. Kaya maglalagay pa tayo ng another na pampalasa. Naglalagay po ako ng pork cube.
Ito po ay optional. Pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na nais ninyo. Kayo naman po yung masusunod sa timpla na nais nyo dito sa aking tinuturo. Para sa akin, masarap po kasi kapag nilalagyan ng pork cube. Then, haluin lang natin. Tapos, tatakpan ulit natin. Then, balikan natin mamaya. I-check ulit natin. Ayan, kulong-kulo na. Napakabango. So, tusukin natin ang tinidor. So, once na malambot na, ayan, natutusok na natin yung taba at yung pinakalaman. Ilalagay na natin dito yung gulay, yung ating papaya. Yung natikman ko nito ay maniba yung papaya, yung mahinog-hinog ng, hindi naman totaling hinog, pero napakasarap nun. Kasi nagbibigay pa siya ng dagdag na linamnam kasi may tamis na nalalasahan. Dapat papahinugin ko tong papaya na to kasi ito po ay tanim namin. Kaso hindi na nga ako makapaghintay. Ayan, pinitas ko na. Then, magdadagdag lang po ako ng tubig kasi gusto ko maraming sabaw. Lalo na ngayon na maulan, di ba? Ang sarap humigop ng sabaw. At alam naman natin kapag meron tayong mga chikiting, di ba? Sabaw lang, ulam na sa kanila. So, tatakpan ulit natin to. Then, balikan ulit natin dahil malambot na yung ating karne at okay na yung ating gulay. Ayaw ko naman siya ng sobrang lambot ng gulay natin. Gusto ko malutong. Bali dito, maglalagay na tayo ng ating dugo ng baboy. So, kayo na rin po yung magtansya kung gaano karami yung ilalagay ninyo. Nilagay ko lang dito ay 1 cup. Sinala ko po ito sasalain nyo rin po. Para po matanggal-tanggal din yung mga dumi-dumi. Para ma-sure natin. Then, halu-haluin lang natin. Ayan. At habang hinahalo natin to, ilalagay na natin ang gulay. So, meron tayo ritong malunggay. Dahil meron akong tanim na malunggay. Napakasarap nito para masustansyang sabaw. At kahit na hindi kumain yung mga bata ng karne, dun pa lang sa sabaw ay masustansya na. Then, yung ating siling haba. At lutuin lang natin to ng ilang minuto at pwedeng-pwede nang iserve ang ating sinuam. O, diba? Then, check natin. Eto, okay na to mga manay. Pwedeng-pwede nang iserve. Pero, titikman ko muna kung magdadagdag pa ako ng asin. Kasi hindi naman ako naglagay ng asin. Patis yung aking pampalasa kanina. Halu-haluin lang natin. So, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng asin. Again, kayo po yung mag-adjust tikman nyo na lang din po. Kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla para po makuha nyo yung tamang timpla na nais ninyo. At dahil okay na to, pwede ko na tong iserve sa aking mga chikiting na nakaabang dito sa akin. Nakapalibot sila habang nagluluto. Ako talaga namang, kita nyo naman, napakasarap talaga kapag buto-buto ang nilalagay. Napakalasa. Ayan. Kaya kapag nagluto kayo neto, damihan na po ang kanin dahil siguradong mapapa-only rice ang inyong mga anak. Kaya naman muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ayan. Saktong-sakto ngayon na umuulan dito. At napakasarap humigop ng sabaw. Kaya naman tara na po. Kain po tayo.